Sa buhay natin, lahat tayo ay nagkakarelasyon. Sa relasyon, hindi puro kilig lang. Hindi rin sapat ang puro pagmamahal lang. Dahil ang totoo, ang matibay na pagsasama ay hindi lang nakasalalay sa init ng damdamin, kundi sa lalim ng pagkakaibigan. Kaya nga bago tayo nagkakarelasyon, nagiging magkaibigan muna. Kung may kapartner na tayo, siya ang unang nakakaalam ng ating mga sikreto, ng ating nararamdaman. Kasi siya ang una nating lalapitan kapag tayo ay may magandang good news o bagsak na na. Alam mo, sa magkarelasyon, dapat nagkakaunawaan. Dapat ang isa pagka-positive, parehong positive ang pananaw. Kasi kapag magkasalungat ang inyong pananaw, hindi kayo magkakaunawaan. Sabi ko nga, ang relasyon ay ups and down. Minsan, gusto mong maging tahimik paminsan-minsan, mag-solo. O paminsan naman ay gusto mong isigaw ang mga problema mo. Pero ang mahalaga kapag nagkakaroon ng misunderstanding ang magkarelasyon, dapat nating i-fix ng maaga. Pero minsan, kahit i-fix mo at paulit-ulit na ginagawa ng isang tao o kapartner mo ang bagay na nakakapagpasira ng relasyon, nauubos din yung ating lakas. Kasi sa relasyon, hindi laging pride ang pinaiiral dahil hindi magiging success kapag laging may pride ang alinman sa bawat isa. At ang real talk, hindi laging nandiyan ang matinding pagmamahal. Lalo na at tumatagal ang relasyon, nawawala ang kilig. Halimbawa ng mga nakakakilig na sorpresa, yung mga pag-greet mo ng good morning, good evening, kumain ka na ba, nawawala din yan. Kasi hindi lang naman dyan sa salita nagkakaroon ng magandang relationship. Yan ay sana pagkakaunawaan. Kapag ang isang kasama mo o kapartner mo, asawa mo, boyfriend mo, girlfriend mo, nakakaunawa sa sitwasyon mo, nauunawaan ang mga pangyayari, iniintindi ang mga paliwanag mo, may pagtitiwala, may respeto, napakahalaga niyan. Yan ang tinatawag na pagmamahal. Kasi mahalaga sa magkarelasyon, mag-asawa man, mag-boyfriend, mag-girlfriend, ang respeto. Ang pagmamahal ay laging may kaagapay na sacrifice. Kung kailangang bawasan ng pride o alisin ang pride para lang magkasundo, gawin. Kung kailangang magbago, kung ang pananaw ay negative, para maging positive at ang kaunawaan, kailangan magbago para sa magandang relasyon. Iniiwasan dito ang maging selfish o ang makasarili. Self-centered, sarili na lang niyang iniisip. Dapat kasi malawak ang pangunawa ng bawat isa para maging maayos ang relasyon. Dahil sa totoo lang, sa magkarelasyon, hindi lang tayo magkarelasyon, hindi lang natin boyfriend or girlfriend or asawa, magiging kaibigan natin forever kapag maganda ang naging relasyon habang tumatagal. At kung ang relasyon ay napakatatag dahil sa pag-uunawaan, pagrerespetuhan, andyan ang true love. Yan ang totoo na kahit tayo ay tumanda na, nawawala na yung mga kilig at kung ano-ano pang mga sweet nothings, pero ang mahalaga, nandun ang pagsasama habang tumatanda tayo, nagiging malawak ang ating pangunawa at ang pinakamahalaga dito, nagsama kayo ng matagal na panahon. Hindi ninyo iniwanan ang isa't isa dahil kung may nabuong pagmamahal sa bawat isa, habang tumatagal, para bang lalong nagiging malalim ang inyong feeling sa isa't isa kahit wala ng mga
sweet nothings o ligawan. Kasi, ang mahalaga, nagsasama kayo sa tahimik na buhay dahil ang tao habang tumatanda, ang gusto ay kapayapaan ng isip at matahimik na buhay. Iniiwasan natin ang mga drama sa buhay kasi nakalipas na yan, nakaraan na yan. So, the best way na gawin natin, maging matahimik ang ating buhay at magkaroon ng pagkakaunawaan habang tumatanda. At kung naging matagumpay ang relasyon ng magka-partner, maging asawa man o boyfriend man o girlfriend man, ang pinakamasarap na pagsasama ay yung magkasalo kayo habang nagkakape o nag-aalmusal sa umaga. Magkasama kayong nanonood ng simpleng panoorin sa TV man o kung saan man. Nagkukwentuhan kahit maedad na. Inaalaala ang mga magagandang araw o nakalipas na mga araw na pinagsamahan na magaganda. Lahat puro positive. Habang tayo tumatanda, dapat tayo ay maging positive ang pananaw. Dahil marirealize natin, wala tayong pagsisisihan dahil siya ang ating pinili sa huling sandali ng ating buhay. Dahil hindi lang tayo may kapartner, kundi meron tayong kaibigan na masasandalan. Dahil sa bandang huli, hindi mahalaga, ang mahal nyo ang isa't isa. Dahil ang mahalaga ay naging magkasama kayo na tumanda na magkaibigan. Magkaibigan na nagmamahalan. Di ba po maganda yan? Sana po ay nagustuhan nyo ang aking isinyer na damdamin. Ito po ay pinagbasihan ko sa isang napanood ko. Kaya po nakabuo ako ng isang klase ng quotes na ganito o istorya. Thank you guys for watching. I hope you will subscribe and give me likes and please share my video YouTube. See you next time around. Don't forget, watch Tricking's channel. God bless po sa ating lahat. Pagpalain tayo ng Diyos araw-araw.